chapter 34 verse 1 to 2 says, I will bless the Lord at all times, and His praise shall continually be in my mouth. My soul make His boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Let us boast the name of Jesus. Let us bless His name, for He deserves all of our praise. Let us worship Him with all our heart. Let's praise Him. There's a light that shines with hope and grace. Fills the sky with your mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey, we rejoice in you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sing, leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. We sing, leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. We sing it out. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. There's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Oh Jesus, we rejoice in you, oh Lord. Yes Lord, kayo po ay sapat at higit pa sa buhay namin. Hallelujah. Oh, oh. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Di ay
pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. We say, oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat Kay sapat na. ulitin natin, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, ikaw ay sapat, Panginoon. Oh. Sabay-sabay nating awitin ikaw. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit. Mas lakasan natin. Sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, ikaw ay sapat, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat po. Give our highest praise to our God. Oh, Jesus, sapat ka. Ikaw ay higit sa buhay namin, Panginoon. At sing ang puso ko. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dabatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Ulitin natin ang puso. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, laging sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dabatin mo. Ikaw ay mamasdan, Makaniikaan, sa'yo ay pumihisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsambang, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. At sing it out ang puso ko. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo,
dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumihisan. Ang puso ko'y tinutulong sa'yo. Yes, Lord. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Laging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumihisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Panginoon. Bisingirang, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sirot gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang tagay, hilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dikit, kalakip ng awitin. Ulitin natin kung mayroon lamang ako 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang tagay, hilalaan bawat
napapagal. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong tingin, halakip ng awitin. Buong puso po natin kantahin. Sing it out, kaya ng dagat. Kaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang sing it out, kaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Huwag po tayong tumigil, umawit, gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Yes, Lord, gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo. Aawit sa'yo, gaya ng dagat. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong tingin, kalapit ng awitin. Oh, Panginoon, walang humpay ang papuri ko sa'yo. Oh, Jesus, salamat po, Panginoon, sa kaligtasang binigay mo. Hallelujah. Yes, Jesus, Lord. Ang papuri namin sa inyo, Panginoon, ay parang gaya ng alon sa dagat, Panginoon, na hindi titigil, Panginoon. Lord, you deserve all of our praise, Jesus. Ang buhay namin, Panginoon, ay para sa inyo, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Let your Spirit fill our lives, Jesus. Fill our hearts right now, Father. We need you, Panginoon. Kailangan namin ikaw, Panginoon. Yung kilos niyo sa buhay namin, sa bawat pamilya namin, Jesus. Yung kilos niyo sa bawat problema namin, sa bawat pagsubok namin, Father. We need you, Jesus. We need your Spirit, Lord. Gawin niyo po kaming banal mong tahanan, Panginoon. Kami po ay para sa inyo, Panginoon. Oh Jesus, maraming salamat po sa lahat. Lahat po ng papuri ay para sa inyo lamang, God. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. 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 Sige po. Magandang umaga po, church. At pansamantala po muna tayo makaupo. Para po sa ating tithes and offering, samahan niyo po akong basahin ng Proverbs chapter 14, verse 23, NIV. Sabi dito, all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Ang masikap sa trabaho ay may pakinabang, ngunit magiging mahirap daw po ang puro salita lang. Sino po nagmamahal sa Proverbs? I love Proverbs. Ako lang? Lahat tayo, no? Sabi. Kahit daw 2 beses natin binabasa to sa isang taon. Pero hindi daw po nakakasawa. Bawat chapter puno po ng wisdom. Upon reflection daw it can improve the quality of our life. Sabing ganon. At naibabahagi pa natin maging sa ating mga katrabaho, kasama sa bahay o kasama sa work. Yun nga. At sa uri po ng trabaho ko kasi,
sa hanap buhay ko, hindi daw po sapat lang na mag-instruct ako. Dapat daw po may pagtutok, hands-on, kailangan na check lahat. So, sa construction po kasi, kapag daw tumaas ang cost of labor, medyo malungkot daw po yung contractor pag sa bagay na yun. Kasi medyo, siguro maaaring may problema, napapabayaan, yung management, yung hindi natututukan, medyo nagre-relax yung mga tao. Madalit salita, pag tumataas po yung cost of labor, nababawasan po yung profit nila, yung kita. So, sa isang matagumpay daw po na hanap buhay o negosyo, dapat daw po alam natin kung paano ito malulugi. Kung paano natin ito maiiwasan yung pagkalugi. So, sa bagay na yon, kailangan hands-on ka sa construction sa amin po. Kailangan daw po nakatuto ka palagi. Para nang sa ganun, yung pagmamanage, yung pag-delegate ng mga tao, yung program ng trabaho, na pagsusunod-sunod. So, madalit salita, nababawasan po yung cost of labor. Dumadami yung accomplishment. So, isang magandang example po sa ating church building. Sa ating church building po, dahil po sa hard work ng team, sa panguna po ni Pastor, tsaka ni Tay Rosbert, alam nyo ba po napakaliit po daw ng cost ng yung cost of labor ng ating church. So nakakatuwa po na kahit sabihin natin na may mga bagay na dati kasi nangangapa pa kami sa mga tao, so may mga struggle. Ganun pa man, dumating mo yung time na yun, napaliit pa po natin. Kasi bakit po? Sa araw-araw po ba ng devotion, na pagtutok sa kanila, sa pagtingin sa kanila, pag-ayos sa mga delegasyon ng pagtatrabaho, napababa daw po natin yung costing. Kaya salamat sa team, sa panguna ni Pastor and Tay Rosbert at sa mga workers natin doon, especially Brother John din, na napaliit po yung cost. So, sino po nag-profit no? Sino nag-benefits no? Di ba po yung church? So, yun po yung sinasabi ng word, ng Proverbs, na talagang halos sa araw-araw ng buhay natin, kapag in-apply po daw natin yung Proverbs, yung kawikaan, talagang may pagbabago at nakikinabang po ang bawat isa sa atin, lalo na kung Kristiyano. Sige po, sa ating pagbibigay po, sabi nga, meron tayo laging pagkakaayo. So, designated envelope, ang blue, ito po yung ating mga special project kung saan dito po natin kinukuha yung pag-develop. Yung red, ito po yung ating tithes kung saan binabalik lang po daw natin kung ano yung para sa Panginoon. Yung ika-10. At sabi nga dito, sa research natin, sa Proverbs, meron daw 14 beses na nabanggit patungkol sa pagkakaloob o pagbibigay. At conforme pa daw po yun sa version ng Bible. So, maraming beses na inuulit-ulit yung ika-10 na bahagi ng ating kinikita. So, ang atin naman pong brown envelope, ang white envelope pala, ito yung benevolence, kung saan meron tayong, sa ngayon, yung ating church, kids church ba yun, ginaganap po sa TS Cruz. So, malaking bagay din po ito kapag nagbigay tayo dito. Maraming mga kabataan ang nadadala natin sa Panginoon at mga bunga nito na pagtanda nila o paglaki nila is marunong na sila at alam nila kung ano tama, ano mali. At alam nila kung sino ang Panginoong Yesus. Kasi karamihan ng bata, kapong pagbaba ko nga ng C3, Skyway, nagbabalibagan. Kasi lalaki ni nagrarayot na. Sabi ko, pare Obet, baka pwede naman DSWD. Ay, mga ganon. So, ang hirap, pagka ang bata naligaw, hanggang paglaki, madadala niya yun. So, nakakaawa. Kaya, malaking bagay po yung binibigay natin dito sa white. And then, ang ating brown envelope, kung napansin nyo, merong ginawang video. Kaya bang i-post yun? So, yun nga, ayan, nakita nyo. Kakanta pa ba ako? Hindi na alam. Gagawin si Master. Uno songs. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Drin, pakikat. So, ayan po, makikita natin yung development ng church natin sa pamagitan po ng pagbibigay natin sa brown envelope. So, mapapansin nyo, bakit natin nagawa yan? Bakit natin naitayo yan? Sabi nga ni Pastor kahapon sa pagmi-meeting namin doon, o fellowship namin doon sa church building, from nothing to something. Diba? So, tignan nyo, sa cost ng 2 million plus, nakapagpatayo tayo ng ganyan sa 360 plus square meter ba? 80? 80? Wow. Pati ako contractor na ako, hindi ko malam kung paano ko nakukompute eh.
talagang thank you, Lord. Yun lang po yun. Sige po, tumayo tayo. Baka maiba pa ang ano natin. Let's pray. Let's pray. Iba ako. Sorry. Lord, salamat pong muli, Panginoon, sa umagang ito, sa pagkakataon, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin, Panginoon, upang magkaroon kami ng pag-aaral ng salita at upang maturuan ang aming mga puso, Panginoon, na magtapat sa iyo, Panginoon, ng tamang pagkakaloob. Lord, salamat sa bawat buhay na naririto, Panginoon, na tunay nga po na nagbibigay ng oras, Panginoon, at nagbibigay ng sapat at tama na para sa iyo lamang. Lord, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng puso na magsisipag, Panginoon. Hindi lamang sa pagtatrabaho, bagkos, Panginoon, magsisipag para sa iyo, Panginoon. Magsisipag para sa pagkakaloob ng tama, Panginoon. Salamat sa bawat pamilya, Panginoon. Ano man ang aming mga tinatangkilik, Panginoon. Dalangin namin na pagpalain mo ito, Panginoon. Muli, tinataas namin ang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. We're together again. Sa isang linggong lumipas, binigyan tayo ng pagkakataon na magpahinga sa presensya ni Lord at makapiling ang isa't isa. Kaya wag nating kalimutan, sulitin natin ang oras na binigay natin sa Panginoon at sa bawat isa. Let's fellowship with one another. The title of our sermon today, The True Children of God. Ito po ay karugtong sa ating series sa book of 1 John. Last week, we talked about the true test of knowing the truth. Pinag-aralan natin sino ba ang mga antichrist at sino din yung tunay na nakakaalam talaga ng katotohanan. So, the antichrist, they depart from the fellowship. They deny the truth and they deceive other believers. Sila ay nanlilin lang po ng mga mananampalataya. And those who truly know the truth, they are committed to the truth, they are believer of the true faith, and they remain faithful. Kaya lagi po nating tandaan, gwardyahan po natin ang ating sarili, ang ating puso, na hindi po tayo ma-deceive, hindi tayo malinlang. If we don't know the truth, kung hindi natin binubuksan ang Biblia, hindi tayo nakikinig sa tunay na salita ng Panginoon, madali po tayong malinlang. So today, the true children of God, our passage is in 1 John chapter 2 verses 28 to 29 and 1 John chapter 3 verses 1 to 3 only. Yan, thank you. Let's read in ESV. And now, little children, abide in Him, so that when He appears, we may have confidence and not shrink from Him in shame at His coming. Abide in the Lord Jesus Christ. And later, i-define po natin yung salitang abide. Ano ba yung ibig sabihin ng ABIDE? Okay. If you know that He is righteous, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of Him. 1 John chapter 3 verses 1 to 3. See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now. And what we will be has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as he is pure. Let's bow our heads, let's pray. Lord, speak to us today that we may not stop loving you, that we may remain in you as long as we live. Ayaw po naming tumigil sa pagsamba sa inyo dahil ikaw lang ang tunay
na Panginoon na aming tagapagligtas. We want to love you more and more each day. Lord, turuan niyo kami ngayon. Holy Spirit, give us understanding. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. The true children of God, number 1, they abide in Christ. Sabi sa 1 John chapter 2, verse 28, And now, little children, abide in Him. Manatili kayo sa Kanya. So that, ano daw yung dahilan? Dahil babalik siya. Dahil babalik ang Panginoong Yesus. Diba, sabi natin last week, kailan nagsimula yung last days? Nung nag-resurrect si Jesus. Okay? At nandyan na, nagkalat ang mga false teachers, ang mga false teachings. In fact, yung kanyang pagkabuhay nga na muli, gusto pa nilang pasubalian na yun ay hindi totoo. Kaya sabi niya, abide in Him so that when He appears, we may have confidence and not shrink from Him in shame at His coming. So, ano bang ibig sabihin ng abide? Abide, it means to dwell, to remain, to make your home in, to stay in a given state, to remain in a given state, to abide in a given state. Ito po ay ginamit noon kapag ikaw ay nagtatanong kung saan nakatira ang isang tao. Hindi mo sinasabi yung katulad ng tanong natin ngayon, where is your home? Where do you live? Di ba? Dati, kapag tatanungin ka, where is your abode? Yan. Kaya doon, nakuha din natin yung abide. Where is your abode, Cyrene? Diba? At Deparo. Okay? At BF. Okay? Where is your abode? Where do you live? Where is your home? Okay? We are encouraged to abide in Christ. Why? Dahil si Lolo John, na-witness niya na marami ang umalis. They departed from the true faith. They left the fellowship of the believers. They accepted the faith, nag-umpisa sila on fire, and then they are in Christ. Okay? Nakuha nila yung pag-ibig ng Panginoon. Then, pagkatapos nun, they left. For what? They left for the acceptance of the world. Kaya di ba sabi niya, do not love the world. Do not love the sinful things of the world. Ano pa, yung pinag-aralan natin? Do not love the temporary things or the temporal things in the world. Kasi yun po ang mga dahilan bakit nila iniwan ang fellowship, ang Panginoon. For example, ang isang tao, bakit niya iiwanan ang isang minamahal niya? Kasi meron siyang minamahal na iba. Okay. Nagbigay siya ng vow niya, ng commitment niya, pero may minahal siyang iba. At yun yung paalala ng Panginoon. Do not love other gods. Do not love the world. Do not love even the good things in the world. Di ba? Ang daming mabubuting bagay sa mundo, pero pag mas inibig mo yon, mapapalayo ka sa Panginoon. Di ba marami po yung nagsabi, Lord, bless mo po ako, bigyan mo po ako ng ganito, pagpalain mo ako, maging marangya ang buhay ko. Anong nangyari daw nung nangyari na lahat yun? Nawala na. Di ba? Nasaan na? Nasaan na yung pagsinta natin, Lord? Nasaan na yung pag-ibig? Nalipat sa temporary things. Kaya John, the Apostle John, our lolo, sabi niya, abide in Him. Manatili kayo sa Kanya. Huwag niyong iwanan ang fellowship. Huwag niyong iwanan ang isa't isa. Ibigin ng Panginoon, ibigin ng bawat isa. At ang ganda ng paalala niya, do not love the world or anything in the world. And I praise God for those families who walk faithfully with God. They never left. They remain in Christ, in His Word. They're obedient. They know how to pay the price of following Jesus, na kahit dumaan sila sa matitinding mga pagsubok, ay nanatili sa Panginoon.
Naalala ko yung testimony ni Brother Ray. Where's Kuya Ray? Ayun, okay. Nagkinuwento ulit actually nasa bahay si Apple last week at syempre ako'y inaantok. Ka-sharing niya yung sister ko, hapon yun eh. Pero na-relax ako habang nagkukwentuhan sila and naririnig ko yung testimony niya about her father na nakain ng machine yung kamay niya nung nag-work siya. Okay? Dahil yun po ang trabaho niya. Siguro magpasok ng plain sheet, pinturahan, and then how many months? 9 months sila sa orthopedic. 9 months sa orthopedic para magpagaling. Diba? Para maidugtong yung kanyang kamay. But they remained in Christ. Palapahan natin ang Panginoon. Abide. Even if you know that you will go through tough times and unexplainable circumstances in life, abide in Christ. Huwag nating iwanan ang presensya ng Panginoon. And there are those who walk away from the fellowship. They walk away kasi sabi, they left. Ano ang senyales na mas mahal natin? Ang acceptance ng mundo at ang mga bagay sa mundo. Kapag namamali rin tayo ng priorities. Wala na yung Hebrews 10:24 to 25. They left the fellowship. Wala na yung puso sa gathering. Napunta sa ibang klaseng gathering. Remember, even our brothers at Liano, ano yung gathering dati nila sa harap ng bahay? Di ba? It's a gathering for substance. Di ba? It's a gathering for drinking beer and liquors. Pero ngayon, it's a gathering, it's a place of gathering, drinking the presence of God. Give Him praise. Ito pa po yung worst. Na-observe niyo po ba, may mga pamilya, they left and then, they are now part of a cult. Ginagamit yung pangalan ng Panginoong Jesus, pero hindi pinaniniwalaan na si Jesus ay tunay na Diyos. Pero Jesus pa rin naman. Pero marami pong ganun. Nagsimula sa pag-ibig niya sa Panginoon, pananampalataya sa true gospel about the Lord Jesus Christ. And that's why, do not give up meeting together. Sabi ng Hebrews 10:24 to 25. But look for ways to stir up each other, to love, to do good. Can I hear amen? Next, those who abide in Christ have confidence when He returns. And those who abide in Christ wait patiently for His return. Di ba sabi niya, remain in Him. Manatili tayo sa Kanya so that mayroon tayong confidence. Okay? Let's go to, balikan natin yung passage natin, 1 John 2:28. And now, little children, abide in Him, stay, remain, gawin mong tahanan ang Panginoon, ang presensya niya, so that when He appears, we may have confidence. Meron tayong kapanatagan, meron tayong courage. Okay? May confidence ka, hindi ka kinakabahan, hindi ka natatakot. So those who abide in Christ have confidence when He returns. At tandaan po natin, the Lord will return. Sino rito minsan iniiwan ng magulang kasi kailangan? Pero sabi niya, babalik ako in 1 or 2 days. Yan. At ang kadalasang bilin ay, madatnan kita na malinis, malinis ang bahay, malinis ang mga pets. Okay? So kapag dumating siya, at malinis lahat, mayroon kang confidence. Anytime dumating si daddy, si mommy,
Kasi wala akong pinabayaan. Can I hear amen? Kasi nanatili ka doon sa command niya. Yes? Ano pa? Those who abide in Christ, wait patiently for His return. Huwag natin aalisin po sa ating isipan na ang Panginoon ay babalik any moment. Christ's return is imminent. Meaning, at any moment. Kahit anong oras, pwede siyang dumating. It could be morning, lunch, evening. It could be dawn. Ano pa? Bukang liwayway. Pwede siyang dumating anytime. And they wait patiently for His return. Let's read Hebrews 9:28. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time. Ang Panginoon daw po ay muling babalik dito sa mundo. Hindi para akuing muli yung ating kasalanan. Not to deal with sin. Hindi para pagbayarang muli ang ating kasalanan. Kundi, but, to save those who are eagerly waiting for Him. Para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. At ang mga naghihintay sa Panginoon ay gumagawa, ay nananatili sa Kanya, ay nagpapatuloy sa Kanya. Wickedness po yung naghihintay naman ako habang naghihintay, maghanap muna ako ng pagkakalibangan ko na yung gusto kong gawin. Tapos, tsaka na lang ako babalik. Meron pong ganong kaisipan. Bata pa naman ako. I think pwede naman akong bumalik kay Lord kapag alam mo, mga 65 years old na ako. At least naka-retire na ako noon. Naubos ko na yung lakas ko at tsaka yung resources ko sa mga gusto kong gawin. And that's it. Doon ko na lang mahalin ang Panginoon. Wickedness po yung ganong kaisipan. Ano pa? Yung, okay, may pamilya ako, pero andyan lang naman sila. Gawin ko na lang muna yung gusto ko. Total, pagka mahina na ako, sa kanila din naman ako babalik eh. That's not love. That is selfishness. What else? Meron bang ganon? Kapag ganon ang kaisipan natin, tayo ay isang hangal na tao. Hindi natin nauunawaan ang katotohanan. Sabi niya, but to save those who are eagerly waiting for Him. Christ's salvation is a gift of God. It is free, pero hindi dahil may grace ang Panginoon, it is free, ay hindi na tayo manatili sa Kanya. Kailangan ipakita natin ito sa ating pagsunod sa Kanya. We are eagerly waiting for Him. Sino dito may mga minamahal na dogs? Alright? Paano sila naghihintay sa'yo? Oh my, by the window, by the door, 'di ba? Talagang kapag dumating ka na, they are so excited, they wiggle their tail, they jump at you. Alala niyo mga stories na naghihintay sa kanyang amo kahit na, 'di ba? Napakatagal sa train station, sa daan. Grabe yung example na pinapakita nila kung paano maghintay, patiently waiting. And a person who patiently waits, kahit anong pagdaanan niya, umulan, umaraw, lumindol, bumagyo. Di ba? Iba't ibang panahon ang dumating sa kanya. Wala siyang ibang inihintay, kundi yung minamahal niya. And I hope, yun ang puso natin para sa Panginoon. We eagerly wait for Him. Next, Titus 2:11-13. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions. The grace of God, wag nating gamitin ang grace of God, wag natin i-abuse para gumawa ng kasalanan na andyan naman si Lord. Okay?
mapagpatawad, mapagmahal. Pero ang totoong nakaranas ng grace ng Panginoon ay nire-renounce niya. Tinatalikuran niya ang kasamaan at makamundong pagnanasa, training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled. Ito yung naghihintay, may self-control. May pagtalikod sa kasamaan, upright and godly lives in the present age. Okay. In this present age. What else? Waiting for our blessed hope. And what is our blessed hope? Ito, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. That is our blessed hope. Yan ang maging focus ng ating buhay. What are you waiting on earth? Waiting for our blessed hope. That's why I love my family, I forgive them, I take good care of them, and that's why I serve the people of God because I am waiting for our blessed hope. While I am waiting, ito yung ginagawa ko. Hindi yung, I wanna go back to that dark past. I wanna go back to that circle area namin kapag Friday night. Ano pa? Hindi yun. I wanna go back to that room na kung saan natuto ako ng mga kasamaan at kasinungalingan. No. But while waiting, we renounce ungodliness. We live a life na merong self-control. Ibig sabihin, hindi na natin ginagamit ang ating katawan sa paglilingkod sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Because we are waiting for our blessed hope. Yun po yung maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sabi diyan, dakilang Diyos at tagapagligtas. Our great God and Savior. Sino siya? Jesus Christ. He is our great God. He is our Savior. He is not just a man. He is not just a prophet. He is not just a wise man. He is our great God and Savior, Jesus Christ. Yan ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesus. At sunod, those who abide in Christ are ready when He returns. Ibig sabihin, no fear, no shame, no shrinking, but you are full of excitement. Di ba kapag handa ka? Sino rito kapag nakapag-review sa exam? Na-review mo lahat. Tapos pag sinabing, okay, ang ating exam ngayon ay nasa chapters 1 to 5. Lahat yun, ni-review mo. Ano ang masasabi mo? Pag sinabing, exam tayo ngayon, chapters 1 to 5 ng ating book, textbook. What are you going to exclaim? Ano sasabihin mo? Yes. Yes. Nakarinig na yung katabi mo, yes ng yes. Tapos ikaw, no. Oh, no. Oh, no. Ano ba to? Siya, yes. Parang, grabe yung ano mo, no? Parang buti ka pa. Ba't ang saya-saya mo? Di ba? Nakakita na kayo ganun? Yes. Pag tinignan mo siya, parang, minsan kapag hindi ka handa, sana hindi rin handa yung mga kasama mo. Minsan may pagkaganon tayong kasamaan, di ba? Pero kapag ikaw handa, nakafocus ka lang sa sarili mo at doon sa gagawin mo, yes ka ng yes, wala ka nang iniisip sa kabila. Or kung tayo ay gaya ng dati na, uy, may nakapag-review sa tabi ko. Pero hindi ganun ang salvation eh. Hindi po pwedeng ganun na, oh yes, ready siya sa pagbabalik ni Jesus. Ako, oh no. Hindi po pwedeng pa-copy ha. Hindi. Are we learning? Those who abide in Christ are ready when He returns. Pag ready ka, excited ka. Kapag ka hindi, naku, wala kang ka-excitement. Pag bumiyahe kayo at na-traffic,
nakita mo yung iyong gasoline ay 1 bar na lang. Tapos parang 3 hours ka pa na mata-traffic. Ano sasabihin mo? Yung oil mo, below. Oh no, oh no. Pero kapag ikaw, nagpahangin ka ng gulong, nagpa-full tank ka, di ba? May baon ka pang coffee, nakapag-drive-thru ka pa, na may chicken nuggets ka and donuts and fries. Tapos si Clyde, meron pang shabu-shabu on the side. Sa loob ng car, may shabu-shabu. Ano sasabihin niya? Yes! Ma-traffic man tayo dito, lalo ditong Holy Week, no? Ma-traffic man tayo dito ng 3 hours. I am, what? Ready. Tapos meron pang, alam mo yun, 250 grams na chocolates and, di ba? I am ready. I am ready. Yeah. Alam mo yung lumalabas-labas ka sa pintuan mo, tas lahat nasa traffic, umiiling-iling, pero ikaw pakain-kain, coffee, and then, uy, yung 10 cars nagmo-move na. You are excited because you are ready. Ganun po kapag handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon. I am ready. Nasa Panginoon ako anytime. Madatnan niya ako. It's all right. It's all right. Any moment, I am ready. Kaya ngayong araw na to, let us reflect. Tayo ba talaga ay ready? Let's move on. We still have 6 points. All right. First John 2:28. Tama ba? And now, little children, abide in Him so that when He appears, we may have confidence and not shrink from Him in shame at His coming. Hindi tayo mapapahiya. Hindi tayo mahihiya. Hindi tayo matatakot. Kasi handa tayo. Kaya, ganun na lamang ang paulit-ulit na sinasabi ni Beloved John, abide in Christ. Manatili kayo sa akin. At sinulat din niya yung bilin ni Jesus. Let's go to the Gospel of John. John 15. So kanina, 1 John. Ngayon, John 15. Gospel of John 15 verses 4 to 10. Ang nagsasabi dito ay si Jesus. Ni-record ni John. Kaya, yung sinasabi din niya na abide, si Christ ang kanyang inspiration. Ang pinanggalingan sa 1 John na manatili kayo, little children, beloved children, manatili kayo kay Christ. Kasi si Christ mismo ang nagbilin na manatili kayo sa akin. Verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Hindi tayo makakapamunga, wala tayong magagawa kung hindi tayo mananatili sa Panginoon. Gawin natin siyang tahanan. Remain, stay. Verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. Sinong nakakapamunga lamang? Yung nananatili sa Panginoon. For apart from me, you can do nothing. Apart from Christ, no fruit. Apart from Christ, we can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Alam niyo po, ang isang napakagandang ginagawa natin sa buhay, yung nananatili tayo sa Panginoon. Because we can overcome anything when we abide. Yes, may mga pagsubok. Pero kung nananatili ka sa Panginoon, kaya. We are victorious. We are able to love. Kaya natin magsakripisyo. Kaya natin maglingkod kung nananatili tayo sa Panginoon. Lahat iyon hindi natin kaya kung wala tayo or hindi tayo nananatili kay Lord. Kaya nga, napansin ninyo yung mga paglago ng bawat isa sa atin? Wow, kaya na niya. Why? Nanatili siya kay Lord. Wow, kaya niya nang mag-control ng temper niya. Wow, kaya niya nang i-control ang kanyang tongue. Why? Wow, kaya niya nang mag-control ng gastos. Abide in Christ. Tingnan nyo, minsan kaysa magmuni-muni ka sa mga bibilhin, mag-pray ka na layo ka sa gastos.
Abide in Christ. Amen? Parang yun ang next topic natin, dahil marami nag-react doon. Verse 7, if you abide in me and my words abide in you, manatili tayo kay Jesus, manatili tayo sa teaching niya. Look at John, nanatili siya sa teaching ni Jesus. Bakit niya nasabi rin yung abide sa 1 John? After 50 years, 60 years, yun pa rin ang laman ng puso niya. I will abide in Christ. Mananatili ako kay Jesus. Wala na si Peter, wala na si James. Wala na si Nathaniel, wala na si Philip, wala na si Judas. Judas na yun, wala na siya. Di ba? Pero anong laman ng puso niya? Mananatili ako. Darating yung time, pwedeng yung mga kabatch mo, wala na rin. Halimbawa, yung iba hanggang 80, 90 years old, ikaw nag-100. Wala ni mga kabatch mo, anong gagawin mo? Di ba? Meron mang ganon. Our lola, wala na yata siyang kabatch. Di ba noon, ay mga kapatid, pati yung mga pinsan, kamag-anak, sila na lang. Papaano kung sa mga magkakaibigan, lahat ng napansin mo sa kanila, they left. They left the fellowship. So, anong gagawin mo? Yung kasama ko dati na naggigitara sa Panginoon, wala na. Iniwan na ako. Iniwan na rin si Lord. Yung kasama ko dati na nag-prayer and fasting at nag-share ng gospel sa mga youth at mga bata, iniwan na rin kami Iniwan na rin niya si Lord. Judas na yun? Alright? Anong gagawin mo? Manatili ka sa salita ni Lord. Manatili ka sa teaching ni Lord. Malay mo, balang araw, diba? Tala. Malay mo, balang araw, ikaw na nagliliwanag. Makikita ka niya. Sabi niya, grabe ka, nanatili ka kay Lord. At dahil sa'yo, nakita ko yung katapatan ng Panginoon, na-challenge ako magbalik sa Kanya. Kasi nag-abide ka sa word niya. Kasi nag-abide ka sa salita niya. Ang sabi niya, ask whatever you wish and it will be done for you. At kapag nanatili tayo kay Lord, may confidence din tayo to ask. May confidence tayo to pray. May confidence tayo na humiling. Recently, sabi ko sa husband ko, ang daming mga answered prayers recently, right? Yeah. Tapos sabi ko, alam mo, ang theme song natin ngayon, yung ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sabi ko, totoong-totoo, nararanasan ko ngayon ang Psalm 23. Kaya kahit sa Tuesday, kinakanta namin yung ikaw ang aking pastol, ayan na si RG. Wednesday, ikaw ang aking pastol, ayan na naman yung line-up natin. Andiyan na kapag Sunday, ikaw ang aking pastol. Sabi ko, Lord, totoo ka talaga, ikaw ang aking pastol. And sabi ko, Millie, that's our theme song. Ngayong quarter na to, yung buwan na to, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Manatili tayo sa Panginoon. We have confidence to us. By this, my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Jesus and beloved John, ini-encourage tayo na manatili sa Kanya, hindi para gawing miserable ang buhay natin, kundi dahil marami siyang mabubuting bagay na nakahanda sa atin na matatanggap natin kung tayo lamang ay mananatili sa Kanya. Give Him praise. Sige po. Kaya minsan, masasabi natin, sayang, kung nanatili lang sana siya, ang ganda ng potential niya. Ang dami niyang talents, ang dami niyang, di ba? Kung nanatili lang sana siya, yung pamilya niya, na-lead niya, yung na-guide niya, napagpala ang family niya. Sayang, di ba? And we prove that we are true disciples if we remain. So allow the Lord to teach us today. Let's continue, verse 9. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love, if you keep my commandments. You will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Si Jesus,
Bakit niya china-challenge sa mga disciples, manatili kayo sa akin? Kasi ginawa ni Jesus ang manatili sa Ama. Sabi niya, as the Father has loved me, so I have loved you, abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Sinasabi ni Jesus, china-challenge ko kayo, inuutusan ko kayo, manatili kayo sa akin, kasi ako'y nanatili din sa Ama, sa commandments niya, at sa pag-ibig niya. Pinakita ba yun ni Jesus? Yes. Dinakip siya, hinatulan, sinaktan, di ba? Nilapastangan, pinagsalitaan ng hindi magaganda. Ano pa? He died, He was buried, sa karimari-marim na kaparaanan ng kamatayan sa cross, pero nanatili siya sa Ama. Can I hear amen? Kaya ang pananatili sa Panginoon ay kahit na anong pagsubok na dumating sa iyong buhay. Number 2, they practice righteousness. The true children of God, they abide in Him, they abide in Christ. Number 2, they practice righteousness. If you know that He is righteous, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of Him. Tunay na ligtas ang taong gumagawa ng mabuti. Tunay na anak ng Diyos ang sumusunod sa katuwiran. They practice righteousness. They don't go back to their old self. They don't go back to the old life. Okay? Kaya yung gumagawa ng matuwid ay makasisiguro. Ano yung patunay? Di ba? Anong patunay you are born of God? Anong patunay you are born again? Ibig sabihin, ikaw ay ligtas, ikaw ay binago ng Panginoon. You practice righteousness. You don't love the world. You don't love the evil things in this world. You don't love the temporary things in this world. But you practice righteousness while waiting for the return of the Lord Jesus Christ. Number 3, they understand the love of God. Alam natin, nauunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Look at the excitement of John. Naalalahanin ng pag-ibig ng Panginoon. Sabi niya, see what kind of love the Father has given to us. Sabi niya, pag-isipan niyo nga. Pag-isipan mo nga gaano kadakilang pag-ibig ng Panginoon. Isip-isipin mo nga gaano kanya kamahal, gaano kanya minahal. Pag-isipan natin kung gaano kadakila yung pag-ibig niya. Sometimes, let's just think about His love. Remember our devotions sa Psalm 36? It's all about man's sinfulness and God's love. Nakatagpo tayo ng pag-ibig sa Diyos. Ang katapatan niya, ang pag-ibig niya ay malawak, malalim, di ba? Matapat. Sabi niya that we should be called children of God. We are sinful. Pero isipin mo nga, tinawag tayo na children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Hindi tayo anak. Tayo ay kaaway ng Diyos. Pero because of the Lord Jesus Christ, tinawag na tayong anak. Sino rito kapag maayos ang relasyon nyo ng pamilya nyo, ang tawag sa'yo ng magulang mo, anak? Anong dating nun kapag pinapakinggan mo? Anak, bili mo nga ako ng ano. Di ba? Oh, my beloved daughter. Tinawag kang ganon. Biglang, my beloved son. Ryan Kirk, Kitoria. My beloved son. Di ba? Pag tinawag ka ng mama mo na ganon, nak, anong ibig sabihin nun? May kasalanan ka. Okay. Di ba?
Ang sarap, di ba, mapakinggan? Anak ko ito. Ay, anak ko ito. Okay? Kapag umuwi kami, bawa yung nanay ko, papakilala sa kamag-anak. Halimbawa, pakilala sa kamag-anak, parang 5% lang yung kakilala mo. Pero nandun yung anak ko ito. Anak ko ito. Parang, wow. Di ba, andun din yung joy. Andun yung joy niya. Andun yung joy mo na, wow. My parents, they love me. They're proud of me. Hindi yung, ay, lapastangan yan. Hindi ko yan anak. Di ba? Hindi ka na magpapakita. Hindi ka nga sasama. Kasi alam mo, nako, papakilala na naman ako doon. Ako isang lapastangan. Ako, di ba, masamang anak. Pero pag sinabi ka, ito anak ko. At may ngiti sa kanyang mata at labi. Sabi niya, so we are. We are children of God. At nagpaalala din siya, the reason why the world does not know us is that it did not know Him. Sinasabi niya dito rin yung mga words ni Jesus, you will be hated. You will be rejected by the world. Kaya ang sabi ni John, hindi tayo kilalahan ng mga tao sa mundo. Hindi tayo accepted sa mundong ito kasi hindi nila kilala si Lord. Hindi nila unawa yung pag-ibig ni Lord. Pero tayo, nauunawaan, kilala natin ang Panginoon. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Grabe ang pag-ibig. Dakila ang pag-ibig ng Panginoon. At wala nang makakapantay pa sa pag-ibig niya. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Reflect on that. Isipin natin yan. Kaya sabi ni Beloved John, isipin nyo gaano kadakilang pag-ibig ng Panginoon. So ngayon, try nga natin isipin saglit, yung He gave His only Son, that is such great love. And who is His Son? Holy, righteous, gracious, dala-dalay kapayapaan, dala-dala ay spiritual blessings. Siya ang magbibigay sa inyo ng Holy Spirit. And who is the Holy Spirit? What a gift! See, imagine the love of God. We are so secure in His love. That whoever believes in Him, that is great love. Kahit anong klaseng kasalanan ang ating nagawa, pero tayo ay may pananampalataya, hindi tayo makukondena, hindi tayo mapaparusahan, should not perish, but have eternal life. That is great love. Amen? That is great love. What else? Romans 8:14-17. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. We are children of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The closest daw na ia-address mo ay Abba, Daddy, Father. At ang interesting po, ito po ay sulat ni Paul sa panahon na ang batas daw ng mga Romano sa pag-a-adopt, pag in-adopt ka, full rights. At hindi ka pwedeng i-unadopt. Yung anak mo, pwede mo siyang, di ba, hindi bigyan ng mana, pero yung in-adopt mo, sa kanilang batas, hindi mo pwedeng i-unadopt. Ikaw ay itinuturing na tunay. Kasi sabi niya, but you have received the spirit of adoption as sons. Anak ng Diyos. By whom we cry, Abba, Father. At itinuturing na tayong tagapagmana. In verse 16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, at kung anak na tayo, then heirs.
Heirs of God. Look at that title. Nasabihan ka na ba na itong anak kong ito ang tagapagmana? Ano sa tingin niyo yung title na yon? Itong anak kong ito, si Princess, tagapagmana ito. Wow, what a title. The heir. Amen? Ito ang tagapagmana. Sabi mo, ano mamanahin ko? Natanggap niyo na po ba yung title na yon? Ang aking anak na tagapagmana. Grabe. Pag may nakilala kayong isang tao, ayan, tagapagmana yan. Anong tingin natin? At anong masasabi natin? Wow! Tagapagmana ng hacienda, tagapagmana ng mga itinayong mga businesses, tagapagmana ng isang warehouse na punong-puno ng cars and planes. Tagapagmana. Now, hindi pa natin yun natatanggap at naririnig, right? Pero kay Kristo, natanggap na natin. Give Him praise. Tagapagmana ng Diyos. At kasama ni Kristo na magmamana. Yan yung mga title na kakaiba. At sasabihin natin, wow, tagapagmana pala ako. Ang ganda po ngayon. I'm sorry, we have four verses from 1 John. Sometimes, pag short yung passage, ang haba, no? Napakasarap po na i-meditate ang salita ng Panginoon. Heirs of God and fellow heirs with Christ. Yan, i-underline natin yan. Okay? Fellow heirs of God and fellow heirs with Christ. Provided, huwag kakalimutan, provided. Sabihin nga natin, provided. Provided means kung magtitiis ka. Yan yung expected sa anak na tagapagmana. Provided we suffer with Him. Ibig sabihin, provided when you go through difficult times, you remain in Him. We suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Diba? Tagapagmana. Anak kong tagapagmana. Pero, if you will not suffer, if you will not endure, sayang. But, if you will suffer, you will endure, you will be glorified with me. Are we learning? And number 4. See, I told you, we have 6. Now, number 4, this is the last. They will be transformed like Christ. True children of God will be transformed like Christ. 1 John 3, 2-3. Beloved, we are God's children now. That's the present. That's the present. Kailangan alam natin ng present and future natin. We are God's children now, and what we will be has not yet appeared. Hindi pa nangyayari. But we know that when He appears, who will appear? Christ. Ang tanong, mapapa-appear ka ba sa Kanya? O mapapa-oh no? Mapapa-oh yes ka ba? Or oh no? When He appears, we shall be like Him because we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is. Ang mga tunay, kapag bumalik siya, magtatransform. Ang hindi tunay, hindi magbabago ang kanyang anyo. Ang hindi tunay, hindi nananatili kay Jesus. Ang hindi tunay, malilin lang. Ano pa? Ang hindi tunay, hindi niya unawa ang pag-ibig ng Panginoon sa kanya.
But the true children of God, they will be transformed like Christ. Kaya kapag ready ka, excited ka sa pagbabalik ni Lord. Kapag ready ka, hindi ka natatakot na basahin ng Revelation. Because you are ready. 1 Corinthians 15:51 to 58. Our last passage. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep. Ibig sabihin, hindi daw lahat mamamatay. Kung aabutan tayo ng pagbabalik ng Panginoon, but we shall all be changed. The dead will be changed. The living will be changed in a moment. In the twinkling of an eye. Mababago daw yung ating anyo. At the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will raise imperishable, and we shall be, look at that word again, change. We will be transformed. Yung ating nabubulok na katawan ay bubuhayin at mababago. Kahit ikaw ay na-cremate, kahit ikaw ay nalunod at naagnas sa tubig, sa dagat, sa ilog, it doesn't matter. When Christ appears, we shall all be changed. That is our blessed hope when Jesus appears. Verse 53, for this perishable body, ibig sabihin, itong nabubulok nating katawan, nabubulok ba ang ating katawan? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo, nag-iida. Diba? Diba? Uy, nabubulok talaga tayo. but because we believe in Christ, diba? We will not perish. You are perishable. Nabubulok, hindi nabubulok. Okay? Mabubulok pa ito, nabubulok pa yung katawan natin, nag-iedad, nagkukulubot. Diba? Ano pa? Humihina, rumurupok ang ating mga buto. Kaya sabi ko kanina kay Roland, you're going to a basketball game. Yan. Pero nakatawa, no? Dumalo. Sabi ko, no to injury, ha? Huwag kang magpapa-injury. Okay. Kasi may edad ka na. Okay. For this perishable body must put on the imperishable. Kailangan natin yung hindi nabubulok na katawan sa langit. Hindi ito ang katawan natin pang langit. Ingatan natin, alagaan natin, hanggat nabubuhay tayo, pero let go mo na rin kung nag-iiba na yung anyo mula anit hanggang talampakan. Di ba? And this mortal body must put on immortality. When the perishable puts on the imperishable, pag napalitan na daw yung nabubulok sa hindi nabubulok na katawan, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written. Then, ito daw, salitang ito, matutupad na. Then it shall come to pass. Then mangyayari na itong kasabihan nito or itong nasulat na ito. Masasabi daw natin, death is swallowed up in victory. I long for that day na isisigaw nating lahat, death is swallowed up in victory. Worship team, lagyan nyo na lang ng tono yan kung magkakatabi tayo at kakanta. Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? Nasaan na ang kapangyarihan? Nasaan na ang tagumpay ng kamatayan? Nasaan ang kamandag ng kamatayan? Wala, wala, wala. Death is swallowed up in victory. 56, the sting of death is sin. Yan daw po ang kamandag ng kamatayan, kasalanan. And the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory. Through whom? Our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable. Manatili tayo kay Lord. Kasi yung nabubulok nating katawan,
Kung tunay tayong anak ng Diyos, nananatili sa Kanya, mababago po ito. Yung nasasaktan nating katawan, yung nangihina nating katawan, yung may sakit na ating katawan, ay mapapalitan. And we are encouraged to be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Maging masigasig tayo, huwag tayong mapagod. Do not leave the fellowship. Do not leave the commands of the Lord. Wag mong, kung may iiwan ka, wag si Lord. Kung may iiwan ka, hindi yung brother or sister mo na kasama mo sa paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. Always abounding in the work of the Lord. Kung may iiwan ka, yung nakaraan, yung kasalanan, yung mundo, yung pag-ibig sa temporary things. Always abounding in the work of the Lord. Knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Hindi sayang. Sipin nyo, yung mortal, magiging immortal. Anong kapalit, di ba? Yung nabubulok ay magiging hindi nabubulok kay Kristo na ating katawan. Are you willing to pay the price? If you love Jesus, you will follow Him, you will remain in Him, through thick and thin, in sickness and in health. Can I hear amen? For our application, let me ask you, and please discuss this with your family, with your friends, with your small group. How's your fellowship with Jesus? Maaring may relationship tayo, baka yung fellowship kailangan mabalik. Yung devotion, yung word, yung pananalangin, yung pag-attend. Kumusta yung fellowship mo? Are you growing in His Word and obeying His will? And the next question is, if Christ might return today, how would you feel? Oh yes? Or oh no? Kung oh no, ano yung dapat nating baguhin? Let's stand and sing for Jesus. Kaya ng dagat na hindi napapagas sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, kaya ng dagat na hindi napapagas sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa For the last time, habang sing it for panahon, Jesus. kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatangi kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsita iyong tigil, kalakip ng awitin. Let's lift our hands to Jesus. Lord, thank you sa pagtuturo niyo sa amin ngayon. Yes, Lord. Makapangyarihan ang iyong salita. Yes, Jesus. Ginagabayan kami, itinutuwid kami, at pinalalakas kami lagi. Yes, Lord. Thank you. We have the strength to love you, to remain in you, to stay kahit may mga pagsubok. Kahit may mga darating na pagsubok, ikaw lang ang aming mamahalin at iibigin. Isinusuko namin sa iyo ang aming buhay, Panginoon, Yes, Father. at ang dalangin namin sa inyong pagbabalik. Kami, Panginoon, ay nananatili sa inyo. Yes, Lord. Nasa iyo lang ang aming pananampalataya. At salamat din, Panginoon, sa kakayahan na umibig ng tama, na maglingkod. Thank you sa kakayahan na magpatawad. Thank you sa kakayahan. At sa spiritual blessings na pinagkaloob niyo sa amin, Yes, Lord. we will fix our eyes on you. We love you and we adore you. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. palapakan po natin ang Panginoon. Thank you so much. God bless you. God bless your small group.